Hello world, it's me Doji again. Welcome back to my YouTube channel. So napag-aralan na natin in my previous videos kung paano mag-display, ano yung iba't ibang data types, para saan sila, paano sila kinocode, and also pati yung variables, guys. So ngayon naman pag-aaralan natin yung iba't ibang operators, para saan sila at paano sila kinocode. So punta na tayo sa compiler, guys. Ang gamit ko ngayon is online compiler, yung onlinegdb.com. So basically, gusto ko muna ipaliwanag sa inyo na maraming klase or kategory ang mga operators. Pero pag-aaralan natin ngayon yung fundamentals na kailangan nating malaman about operators. So simulan na natin, guys, wala nang keme. So unang pag-aaralan natin na kategory ng mga operators is yung tinatawag na arithmetic operators. So lagay natin dito, arithmetic operators. Ayan. Okay, guys, ano-ano ba tong arithmetic operators? Nako, grade 1 pa lang na pagdadaanan na natin to or na pag-aaralan na natin to. Ito yung plus, minus, multiply, and divide. Pero guys, sa programming, madadagdagan yan. Okay? Yung tinatawag na modulus at saka yung exponent. Kaso guys, yung exponent, iba-iba yung paraan ng pagko-code sa kanya and medyo komplikado siya. So, I'll talk about that on another videos. So, isama lang muna natin dyan is modulus. Saka na yung exponent. Okay? So, ngayon, basically, alam nyo naman kung ano yung ginagawa nitong apat, diba? Pero itong modulus, papaliwanag ko sa inyo mamaya. Papakita ko muna sa inyo, paano natin ginagamit to sa program or sa code natin, paano siya kinocode. So, punta tayo ngayon dito sa ating main function. Sabi ko sa inyo, dito tayo sa loob lagi maglalagay ng code. And kung naaalala ninyo, sinabi ko rin sa inyo, guys, pinag-aralan natin na bago tayo magsimulang mag-code, kailangan muna nating i-declare ang ating mga data types, mga datas, and variables. Since arithmetic operators, so puro numbers yung data natin dito, guys. Ang data types na gagamitin natin, definitely is integer, di ba? Kasi puro number yung involved dito eh. So, pili muna tayo ng gagamitin nating operators. Okay. So, sabihin natin sa arithmetic operators, isa-isahin natin, unahin natin si addition. Pag nag-a-add tayo, merong dalawang data na involved, di ba? Kagaya ng example ko, hindi naman pwedeng 1 plus tapos wala na. So, definitely dapat 1 plus 1. So, meron dalawang data ron. O kaya 1 plus 3. So, yung 1 at saka 3. So, ang i-declare natin, guys, na data is dalawa. So, ilagay natin una yung data types, int. Tapos, sabihin na lang natin na yung unang variable natin is num1. Napaka-classic niyan, guys. Num1. Ang value ni num1, sabihin natin is 10. Okay. So, ang mangyari niyan parang 10 plus. So, dapat meron pang isa pang data. So, usually, ang nilalagay natin is integer num2 equals, sabihin natin yung value niyan is 5, semicolon. So, ang mangyayari niyan, kumbaga, pag ginamit natin yung addition na operators, ang mangyayari niyan is 10 plus 5, okay? Pero guys, pwedeng ilagay na natin or pwedeng i-type natin sila sa isang line na lang para hindi masyadong mahaba. Paano yon? Burahin muna natin si num2. Okay? Burahin muna rin natin tong semicolon. So, maglalagay tayo dyan ng comma. Okay? Tapos, ilagay natin yung ikalawang variable natin, num2 naman, equals 5. Okay? Si num2, ang value niya naman is 5 and then semicolon. Okay, guys, nakita ninyo. So, pwede na ba silang iisang line? Pwede kasi parehas naman sila ng data types eh. Parehas naman silang integer, okay? Si num1, ang value niya ay 10. Integer yon. So, si num2, ang value niya is 5. Integer din yon. Pero kailangan natin silang lagyan ng comma para ma-separate sila. And also, sa pinakadulo, maglalagay tayo ng semicolon. End of the statement. Kumbaga, meron tayong dalawang variable. num1 and num2. Okay. Ngayon na meron na tayong dalawang variable, guys. Si num1 at si num2. Gagamitin na ngayon natin yung unang operation sa arithmetic operators. Sabihin natin yung plus or yung addition. So, paano natin to i-code, guys? Since mag-a-add tayo, first step nito, guys, kahit anong gamitin mo dyan, first step nito is kailangan nating gumawa ng isa pang variable. Bakit tayo gagawa ng isa pang variable? Kasi pag pinag-add natin sila, saan natin ilalagay yung bagong value? So, kailangan natin gumawa ng isa pang variable kasi mag-a-add tayo. Dito natin ilalagay yung operation sa variable na to. So, dahil number pa rin to, guys, so integer pa rin yung data types natin. At sabihin natin yung pangalan ng variable na to is add. Okay? Yan na lang ipangalan natin para madali. Add equals. Bakit may equals? So, ibig sabihin, equals, ano yung value ni add? So, ang magiging value ni add is ganito. Kapag si num1 ipinlas or inadd kay num2, yun ang magiging value ni add. And then, end of the statement, semicolon. Nakita ninyo, guys. Okay. So, sabihin natin, meron na tayong dalawang data dito. Kompleto na. Meron tayong num1, data 1, at saka si data 2. Tapos, ang pinili nating operation
solution is add. Okay. Dahil kailangan nating mag-operate, kailangan nating gumawa ng bagong variable. So dahil number yun guys, so integer pa rin yung kanyang data types. Yung pangalan ng variable na nilagay ko is add kasi addition, diba? Equals, ibig sabihin, ano magiging value ni add guys? Kapag si num1 ay pinlas kay num2. And then siya may colon. Yan yung magiging value ni add. Sige nga, patunayan natin na mag-a-add talaga to. So, ang gagawin natin is ipiprint natin siya dito. Tanggalin natin tong, yan. Ipiprint natin siya. So, tingin nyo, ano yung ipiprint natin na variable? Si num1? Diba? Hindi. Bakit? Kasi pag si num1, ang nilagay ko dito guys, tapos niran ko, ang lalabas dito is 10. Bakit 10 yung lumabas? Kasi yan yung nakalagay kay num1. Pag si num2, ang lalabas naman is 5. Okay? Bakit? Kasi 5 yung value niya. Eh, ang goal natin guys is mapag-add natin yung num1 at num2. So, ang ipiprint natin dito is yung variable na add na ginawa natin. Ngayon guys, sa tingin niyo ano yung value na lalabas dyan? So, dapat ang value na lalabas dyan is si num1 dapat maa-add siya kay num2. So, dapat ang lalabas dito is 15. So, i-run natin. There you go, guys. Nakita ninyo. So, naging 15 yung value ni add. Kasi pinag-add niya yung num1 at num2. So, yan yung isa sa mga operations ng arithmetic operators. Medyo madali lang, di ba? So, sabihin naman natin, kunyari, palitan natin yung value. Gawin nating 20 si num1. I-print natin or i-run natin. Dapat ang lalabas dyan is 25. Okay? Okay guys, so pwede tayo maglagay or mag-add ng word dito. So lagay tayo ng string. Ang sagot ay colon, space, tapos lagay tayo ng less than. Okay? So ipiprint niya yung string na to, tapos ipiprint niya rin yung value nung add. So magpiprint dito guys is, ang sagot ay 25. Okay? So tanggalin na lang natin ito para hindi magulo. So ngayon guys, paano naman kunyari ang ilalagay natin or ang gagamitin nating arithmetic operator is subtraction. So paano yan? The same thing goes guys. Gagawa lang din ulit tayo ng isa pang variable. Okay? Pero hindi na natin kailangang burahin to si addition na variable. Pwedeng dyan na lang din yan. So, dahil gagawa tayo ng another variable for our subtraction. So, anong data type? Integer pa rin. So, ang ipangalan na lang natin dito sa variable na to is subtract. Para hindi na mahirap yung usapan, di ba? Subtract na lang. Anong magiging value niya? Equals. Ganun pa rin. So, logic lang. Kaya mahalaga ang logic, guys. Si num1, pag minus mo siya kay num2, okay? Yun yung magiging value ni subtract. Okay guys. So ngayon gumawa tayo ng isa pang variable for subtraction. So integer, subtract yung variable name. Ang value niya is kapag si num1 na minus kay number 2. Ang ipiprint ngayon natin ay hindi na si add, si subtract na. Okay? Kasi subtract yung gusto nating i-testing. So i-run natin ngayon. Okay, pakita ko sa inyo ulit para makita ninyo. So ganito yung logic niyan. Since ang num1 natin is 10, minus natin yung number 5. So ang dapat ang sagot is 5. Okay? I-run natin ulit para sure. Ayan guys, nakita ninyo. So, 5 ang lumabas. Kung gagawin ko tong 20, 15 dapat ang magiging sagot. 15, o, diba? So, dyan, nagagamit na natin yung subtraction na operators, which is one of the arithmetic operators. So, kung gagawa naman tayo, sabihin naman natin multiplication, the same thing goes, guys. Paulit-ulit lang naman yung structure niyan. So, integer pa rin. Integer yung mga data. So, ilagay natin ngayon dito. Sabihin natin yung pangalan ng variable natin is multi. O, diba? Huwag natin pahirapan. Multi na lang. Tapos, equals. Ano yung magiging value ni multi? O, ang gagawin natin dyan is, kapag si num1 is na times kay num2, yun yung value ni multi. Okay. So, palitan na ngayon natin yung ipiprint natin. Si multi na or multi na ipiprint natin. So, 20 times 5, 100. Okay. So, i-run natin. Dapat 100 yung lalabas dito. Run. 100. Okay guys, so ngayon, si divide naman. Isa-isahin natin, hindi nyo na kailangan burahin to. Sama na natin yan sa code. Nasasakan nyo na lang kung anong gusto nyo gamitin. So division naman, paano naman pag division? Integer uli. Kasi ang data na involved kapag nagde-divide tayo is hindi letter, okay? Numbers. So sabihin na natin, ang variable name nito is divide equals. Okay, ano yung value ni divide? Sabihin natin, si num1 is i-divide natin kay num2. Anong sagot guys? So tignan natin yung data. 20 divided by 5. So sa tingin niyo ang sagot, 'di ba? 4. Check nga natin kung 4. Palitan natin yung ating variable dito. I-print natin si divide. Nakita ninyo ha? So walang number diyan pero lalabas yung sagot. I-run natin. 4. Okay guys. So that's basically how it works. Yan yung mga gamit niya. Okay. Okay guys, ngayon pag-aralan na natin tong 4. So ano naman yung modulus? So hindi ko na makalimutan. Ano ba yung modulus? Paano ba yung ginagamit? So ganito yan guys. Kung familiar kayo, 'di ba? Alam niyo tong divide kung paano mag-divide. Sa division guys, ang ginagamit natin yung slash. Sa modulus, ang ginagamit natin is
percentage. Pero, i-code muna natin. So, integer pa rin yan kasi number pa rin ang data na involved sa modulus. So, ilagay natin yung mismong pangalan niya. Modulus. Anong value ni modulus, guys? Ganito yan. Okay? So, papalitan ko tong num1. Sabihin natin si num1 is 3. Tapos si num2 is 10. Palitin natin yung value, guys. Okay, so lagay natin dito yung 10. Tapos ilagay natin dito yung... So, ang mangyayari niyan, in simple terms, 10 divided by 3. Kung ito ang gamit natin, ang sagot dyan is 3. Kasi 3 beses meron sa 10. Pero dahil modulus yung ipiprint natin, guys. Okay, modulus yung ipiprint natin. So, kahit division yung magiging operations niyan, ang kukunin niya is hindi how many times siya pwede i-divide. Ang kukunin niya dyan is yung remainder. Which is, in this case, sa 10 divided by 3 is 1. So, ira-run natin. Check natin. Ayan. Ulitin ko. So, run. 1. Okay? Ang pinrint natin is modulus. Again, kung i-divide natin siya, ang sagot will be 3. Okay, diba? Kasi division. Pero, kung kukunin lang natin yung remainder, ang gagawin lang natin is modulus. Okay? Run. So, lumabas dito, guys, is 1. Yan yung isa sa ginagawa ng modulus, guys. Okay? Kinukuha niya yung remainder. Although, ang ginagamit niyang operation dyan is divide. Kasi, paano mo mapapalabas yung remainder kung hindi mo i-divide, diba? So, next naman natin na pag-uusapan is yung tinatawag natin na comparison operators. So, sana nag-take notes kayo. Kasi kung hindi, buburahin ko na to. So, hindi natin pwedeng ilagay lahat dyan kasi hindi na makikita sa screen pag lumiit yung letters. So, burahin na natin tong arithmetic operators natin. Ay, itira natin yung num1, num2. So ngayon, guys, pag-aaralan naman natin is yung comparison operators. Ano ba yung comparison operators at para saan siya ginagamit? So medyo halata naman, 'di ba? Comparison, pinagko-compare. Ang alin?